Gulay para humaba ang buhay. Ika nga, gulay is life. Kaya maraming sektor sa bansa ang nagtutulungan para mas mapataas pa ang konsumo ng gulay ng mga Pilipino. Pero paano nga ba napupunta sa ating mga hapag ang mga gulay na ito? Let's follow the gulay! Mula sa mga magsasaka galing sa iba't ibang probinsya, diretso ang mga gulay sa kilalang bagsakan sa Quezon City. Ito ang Balintawak Market. Pili, nakakot na ba? Ang nangangasiwa sa kaayusan ng mga palengke sa Quezon City ay ang Market Development and Administration Department o MDAD. Ang MDAD po ang departamento ng ating local government para mangasiwa at mag-regulate ng mga palengke, city-owned man o private, sa buong Quezon City. Tinitiyak ng MDAD na yung mga palengke natin ay nagko-comply sa pagkakaroon ng sewage facility. Sa Balintawak Market namin nakilala ang wholesale vendor na si Richard Pastulero alias Talong. Nagtitinda kasi ako ng talong nung mga 90s pa. Pagpaubos kami ng mga 20 tons everyday. Ang mga gulay sa pwesto ni Richard ay bumabiyahe pa mula sa malalayong lugar. Kadalasan kausap ko din mismo yung mismong doon sa probinsya. Gaya nitong talong kong marami na panahon ng talong ng Batangas, galing bukid po talaga yun doon, dinadala dito sa akin. Karamihan naman sa mga bumibili ng gulay sa Balintawak ay nagtitinda rin ng gulay sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Pag binagsak dito, yung mga bawat bayan po namamakyaw po dito. Yun sila naman po doon ang binibilhan ng mga makarating lugar nila na ititinda rin doon sa mga talipapa, yung mga gano'n. Mabilis gumalaw ang mga gulay sa bagsakan. Mabilis ding magbago ang mga presyo nito. 270 lahat. Struggle din kasi andun yung stress, lalo na pag walang buyer. Siyempre, may usapan na ako na kayo ng supplier nyo. Ang gulay kasi pagka malipasan ng isang araw, iba na presyo nun eh. Nasundan natin yung mga paborito nating gulay, mula sa mga taniman hanggang sa mga bagsakan o wholesaler, papunta sa mga retailer at kabilang na rito yung mga hawker o temporary vending sites o TVS. Ang mga palengke at mga talipapa na siyang pinagkukunan ng pagkain ang sentro ng isang komunidad. Dito nangyayari yung interaksyon, yung kwentuhan, yung tawaran sa pagitan ng mamimili at ng tindera na bahagi na ng ating kultura at tradisyon. Dito lang sa Pilipinas, umaabot ng halos 45,000 yung bilang ng wet and dry markets sa buong bansa. Dito sa Quezon City, mayroon namang 8 public markets na pinapatakbo ng lungsod, habang 32 naman ang pribadong palengke. Mula sa Balintawak Market, umaabot naman ang gulay sa Sabina Market, Barangay Talipapa, Quezon City. Dito naman namin nakilala si Eileen, isang retailer. Nung 9 years old po kasi ako, sa kalsada, bilao lang po siya na nilalagyan ng tali, nilalagay dito sa bewang yun. Tapos 13 years old po ako, sabi ng papa ko, ikaw na magtinda dyan sa pwesto. Eto na po yun. Ako na po yung nagpatuloy. Araw-araw namamalengke si Eileen sa mga wholesale vendors ng Balintawak. Gigising po kami ng 3:30. Kasi syempre po, gagayak pa. Ihahatid po ako ng asawa ko sa Balintawak para mamalengke. Kailangan po sa loob ng 1 oras matapos ko yung pamamalengke ko sa Balintawak para makarating po ako rito ng alas 5. Ang mga nabiling gulay sa Balintawak Market ay nire-repack naman ni Eileen. Paliwanag ng MDAD, magkaiba ang presyo ng gulay sa public market at sa retail vendors. Mas mura yung bili sa wholesale market kasi maramihan at kumbaga wala nang ibang pinagdadaan ng mga negosyante pa. Samantalang yung retail naman, mas mahal dahil binili na nila ang kanilang mga paninda doon sa mga wholesale vendors. Kapag bumibili tayo sa palengke, madalas tayong umaaray kapag mataas ang presyo ng gulay. Pero hindi po kasi pare-parehas, lalo na kung
walang dating, yung kakaunti yung dating ng gulay na yon, tinataasan nila. Kasi doon lang po sila babawi. Bago masira ang mga gulay, ginagayat ito para ibenta bilang chapsuy at pakbet na budget meals. Kasi parang makakatulong ka na rin po nun sa kapwa. Kasi sa 20 pesos makakaluto ka na ng isang ulam, pang isang pamilya. Lalo na kung nagtitipid ka, may pakbet ka na, may chapsuy ka pa. 15,000 pesos ang kapital ni Aileen kada araw at nababawi naman niya ito dahil magaling daw siyang mag-alaga ng mga suki. Maasikaso daw po ako sa customer. Kung nagugustuhan nila yung pag-aayos ko ng paninda kasi attractive daw po ako mag-ayos. Kahit na hindi ka bibili, mapapabili ka. Mula sa small vendors o retailers, nakararating din yung mga gulay sa temporary vending sites o TVS. Ang tawag namin hawkers at saka mga ambulant vendors. So ang ginagawa namin, nagde-designate lang kami ng mga temporary vending sites para doon sila magtinda. Kapag hindi sila, kumbaga sumang-ayon o sumali doon sa mga vending sites, mapipilitan kaming i-clear sila at kumpiskahin yung kanilang gamit paninda. Maraming makikitang hawkers sa mga bangketa ng elliptical road sa Quezon City. Dito, nagtitinda si Nolex mula pa noong 2015. Ang amin pong mga magulang ay talagang ito na po ang nakagisnan na hanap buhay. Madaling araw din nagsisimula ng pamamalengke si Nolex. Sa wholesale vendor din siya bumibili ng gulay. Kung minsan sa Divisoria po kami dahil medyo mas mura din naman ang mga bilihin doon. Mag-i-start po kami ng 7 ng gabi at pag-end po kami niya ng 11 to 12 midnight na po. Pero hindi predictable ang pagbabago ng presyo ng mga gulay. Meron po tayong tinatawag na real time. Hindi po tayo pwedeng magbase sa nakaraan o sa kahapon dahil ang presyo ng gulay ay pwedeng tumaas at pwedeng bumaba. Importante rin kay Nolex na may mga suki siyang magsasaka dahil nakakameno siya sa kanyang gastos. Ibigyan po kami ng wholesale kapag ang atin pong binibili ay bultuhan. Pagdating po sa pagpresyo, binabasehan po natin kung magkano po ang puhunan. Tayo po ay magpapatong doon ng 30 hanggang 50%. Kinokonsidera natin yung operational cost katulad po ng transportation, mga plastic na ginagamit at tendero-tendera na pinapasahod. Malaking bagay na nakapagpundar na si Nolex ng sariling sasakyan para sa kanyang mga paninda. Kumikita kami ng sapat at nakakapagpundar kami ng dahan-dahan na talagang kailangan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pati yung mga pinagbalatan ng gulay, sinundan namin sa Kamuning Public Market. Sa palengke, napakaraming mga basura. Lalo na yung mga biodegradable. Bumili kami ng mga makina para yung mga basura sa ating mga palengke maiproseso namin at magawa naming soil conditioner. Ibinibigay namin sa mga urban farms ng ating Joy of Urban Farming na ibabalik yung fertility ng ating mga lupa. Ang Sunnyville Farm at Consul Garden naman ay dalawa lamang sa mga urban community gardens ng Quezon City. Dito nagtatanim ang mga urban farmer na sina Tony at Jean. Ako po ay isang stroke survivor. So naisip ko, dito ako magpagaling. So exercise na habang nagtatanim. Makikita niyo po ngayon, naka-recover na ako dahil sa farm. Si Jean naman na isang housewife ay nakakatipid sa pera dahil hindi na niya kailangan pang gumasta para bumili ng gulay. Hindi na po ako bibili ng kangkong. Halimbawa sa isang araw, 10 piso, nasi-save ko po doon. So sa isang buwan, meron po akong 300 pesos. Kuha lang po ako sa garden. Yung po yung mga nakasabit namin na mga vertical. Likas sa mga Pilipino ang hilig na magtanim-tanim sa mga bakuran, eskwelahan at sa buong komunidad. Sa Quezon City, mas naeengganyo pa ang mga residente nang dahil sa proyektong Joy of Urban Farming. Ito ang urban community farms and gardens sa mga barangay na inumpisahan sa lungsod noon pang 2010. Ang vision niya is turuan natin yung ating mga nanay para kahit papano ay matugunan yung kanilang mga problema sa pagkain. Tinuruan namin ang mga komunidad na magtanim sa kanilang mga bakuran. Binibigay namin ang kanilang mga buto, ang mga kagamitan sa pagtatanim,
7.6 million na pamilya ang nakaranas ng gutom. Noong pandemic, natauhan ng lahat dahil nakita natin ang kahalagahan ng pagtatanim ng sariling pagkain. Yung time ng pandemic, naging inspirasyon po namin yon na nakaranas po talaga ang karamihan sa atin ng kagutuman. Kahit saang parte, wala tayong makuhang gulay kasi bawal po tayong lumabas. Nung nakalabas na po kami, dito na po namin naisip na pagsamasamahin may mga kaalaman tungkol sa pagtatanim. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong proyekto. Matagal na po natin itong ginagawa dito sa lungsod, panahon pa nung ako ay Vice Mayor, dahil naniniwala talaga ako na kaya natin maging self-reliant. Pwede pa rin tayong magtanim ng gulay, umasa sa sarili nating kakayanan. In-encourage namin sila na bumuo sila ng grupo para magkaroon sila ng community urban farm. Para sa isang stroke survivor na kagaya ni Tony, sigurado siyang ligtas ang kanilang mga tanim. Sigurado po naming masustansya at walang chemical. Feeding po ng mga kabataan sa paligid, bibigyan po ng libreng gulay. Kagaya ng blue ternip, mga medicinal plant po yan. Lemongrass, tanlad, luyan dilaw po. Ilan lamang sina Tony at Jean sa mahigit 1,300 urban farmer groups na nakatutulong sa food security ng Quezon City. Tulad ng ating nakita, tumutulong ang pamahalaan na palawakin ang kaalaman ng iba't ibang sektor. Kailangan kasing matuto rin tayong paunlarin ang ating sarili at ang ating mga negosyo. Kailangan nating mag-level up sa buhay. Importanteng armado ng tamang impormasyon at kakayahan mula sa mga magsasaka papunta sa mga biyahero, lalo na ang mga food vendor hanggang sa mga mamimili. Malawak at medyo komplikado yung usapin ng food security, food systems at sustainability. Kaya importante yung tinatawag na whole of society approach o yung pagtutulungan ng iba't ibang sektor para matiyak na aabot ang ligtas, masustansya at murang pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino.